Magandang araw mga angels! Tunghayan natin ang ika-4 na kabanata ng kwento ni Doc Lee at Ma'am Jazz. Ipinarada ni Lee ang sasakyan sa isang cozy restaurant. Bakit po tayo nandito? Nagtatakang patanong ni Jasmine kay Lee. Mag-uusap lang tayo, Jazz. Wika ni Lee habang tinatanggal ang seatbelt ni Jazz. Nagulat man sa ginawa ng lalaki ay umiwas na lamang ng tingin si Jazz. Hindi siya makatagal sa mga titig ng lalaki. Nakakaramdam siya ng kaba na di niya maintindihan. Bumaba si Lee ng sasakyan. Binuksan niya ang passenger side at iniatang ang kamay. Jazz, please. Nagulat pa ang dalaga. Hindi niya napansin na nasa labas na pala si Lee. Nakaatang ang kamay sa kanya. Wala sa loob na iniabot niya ang kamay nito. Nakahawak si Lee sa kanyang siko hanggang sa loob ng restaurant. Pinili ni Lee ang mesa na pang 2 person sa isang sulok. Tumingin si Lee kay Jazz habang hawak ang menu booklet. Jazz, what do you want to eat? Ikaw na po ang bahala. Tensyonadong wika ng dalaga. Iba pala ang pakiramdam kapag silang dalawa lang. Pagkasama nila si Sam ay may iba siyang napagtutuunan ng pansin. Jazz, huwag mo naman akong sagutin ng may po at opo. Nagmumukha akong matanda. Wika ni Lee na may kasabay na tawa. Inagagaan niya ang loob ng dalaga. Habang nagbibigay ng order si Lee sa waiter, ay nakatingin lang si Jazz sa mga kamay niya sa mesa. Napapitlag siya nang hawakan ito ni Lee. Jazz, are you okay? Ha? Okay lang po. Gulat na wika ni Jazz. Hindi niya magawang tumingin ng diretso kay Lee. No more po or opo, Jazz. Binitawan ni Lee ang nanlalamig na mga kamay ng dalaga. Jazz, sana kalimutan na natin ang nangyari. Maliwanay na pahiwatig ni Lee. Gusto kong kalimutan pero ang hirap. Nagbabadya ang mga luha sa mga mata ng dalaga. Nanatili siyang nakatungo. Nakita ni Lee ang namumuong luha sa mga mata nito. Jazz, please don't cry. Pag nakikita kasi kita, nanliliit ako. Pakiramdam ko na ang baba-baba ko. Kumawala ang kanina pinipigilang mga luha ng dalaga. Please, don't cry. Kinuha ni Lee ang kanyang panyo at pinunasan ang mga luha sa pisngi ng dalaga. Hinaplos niya ang makinis na pisngi nito at ang mga labi. How I miss these lips, sabi ng isip niya. Let's leave the past behind and let's start a new chapter, Jazz. Muling hinawakan ni Lee ang kamay ng dalaga. Anong ibig mong sabihin? Napatingin ng diretsyo sa kaharap si Jazz. Gusto kong maging magkaibigan tayo, Jazz. Nakangiting wika ni Lee. Parang iba ang gustong bigkasin ng kanyang bibig. Tanging ngiti ang naging tugo ni Jazz. Kung paano sila magsisimula bilang magkaibigan ay hindi niya alam. Excited si Jazz sa araw ng kanyang graduation. Napatingin siya sa isang nakabalot na box na nakapatong sa kanyang lamesa. Nay, para kanino po itong box? Tanong niya sa kanyang ina at namamalan siya ng damit na gagamitin para sa graduation. Nilingon niya ang ina at muling ibinalik ang atensyon sa ginagawa. Ay, galing kay Doc yan. Graduation gift daw niya sa'yo. Ang aga nga niya kanina eh. Huwag ka na raw gisingin. Mukhang nagmamadali eh. Kwento ni Aling Gloria habang patuloy na namamlan siya. Anak, nanliligaw ba sa'yo si Doc? Po? Hindi po. Nagulat ang dalaga sa tanong. Anak, mabait si Doc, kaya lang. Hindi tinuloy ni Aling Gloria ang sasabihin at itinuloy uli ang ginagawa. Pumasok si Jazz sa kwarto at tiningnan ang kahon.
Binasa niya ang mensahe na nasa loob ng maliit na envelope. Jazz, congratulations, and thank you for making Sam happy. Lee. At may kasama pang smiley sa dulo. Binuksan niya ang box at nagulat siya sa nakitang laman. Laptop? Bakit ako binigyan nila nito? Ang mahal ng brand na ito. Usal ni Jazz habang inilalabas ang laptop sa kahon. Nauunawaan ni Jazz ang ibig sabihin ng kanyang nanay. Nasa itaas si Lee at nasa ibaba sila. Ano ba ang panama nila sa yaman ni Lee? Major stockholder ito ng sikat na drugstores chain. Kamay-ari ng isang malaking hospital at doktor pa. At kung ano-ano pa siguro investment mayroon ito. Samantalang siya ay dukha. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Jazz. Iwinaksi ang iniisip. Imposible, sabi ng isip niya. Naghanda ng konting salo-salo para sa kanilang pamilya sa bahay sila Jazz. Napatungo si Aling Gloria sa bintana nang may marinig na busina ng sasakyan. Kotse ni Doc! Wika nito. Mga hulugan ang tingin ng ina kay Jazz bago ito lumabas para pagbuksan ang bagong dating. Hi everyone! Bate ni Lee sa mga nasa hapag. Ngumiti ang mga kapatid ni Jazz. Tay, good evening po. Lumapit si Lee kay Mang Oming at nagmano. Timing po pala ang dating ko. Pabirong wika nito, kasabay ng mahinang tawa. Heto po, Nay. Wika nito at iniabot ang bitbit ng mga pagkain kay Aling Gloria. Naku, nag-abala pa po kayo. Salamat, Doc. Hali kayo, sumalo kayo sa amin. Yaya ni Aling Gloria. Doc, upo kayo. Ipinaghatak ito ni Mang Oming ng silya na nagkataon sa tabi ni Jazz. Biglang na-conscious si Jazz sa presensya ni Lee, lalo pat nasa tapat niya si Ellen na nakakaloko ang ngiti. Nagulat pa siya nang magsalita ang kanyang ina. Jazz, ikuha mo ng pinggan si Doc. Utos nito habang inilalabas ang mga dalang pagkain ni Lee. Tumayo si Jazz para kumuha ng pinggan at kubyertos at inilapag sa harap ng lalaki. Tumingala si Lee at nagtama ang kanilang mga paningin. Salamat, wika ni Lee sabay ngiti. Tumakas lalo ang tibok ng puso ni Jazz. Ngumiti din siya at sabay iwas ng tingin. Ang haba ng hair mo, ate! Humahagikik na kantsaw ni Ellen habang naguhugas at nagliligpit sila ng pinagkainan. Tumigil ka nga! Saway niya at pinandilatan niya ito. Obvious na may tama sa'yo si Doc. At tatay at nanay pa talaga ang tawag, ha? Wagas! Patuloy ni Ellen sa pangangantsaw. Tama na nga, baka marinig ka. Naiiritang saway niya ulit. Nasa sala kasi si Lee kausap ang mga magulang nila. Ate, type mo ba si Doc? Pabulong na hirit uli ni Ellen. Hindi si Jazz makasagot sa tanong ng kapatid. Ano nga ba ang nararamdaman niya para kay Lee? Lumalakas lang naman ang tibok ng puso niya. Napokonscious siya pag tinititigan siya nito. Parang may kuryente ang bawat bantay nito. At naangkin ka na niya, sabi ng kanyang konsensya. Ewan ko, di ko alam. Paiwas niyang sagot sa kapatid. Diyos, kita ko kaya kung paano kayo magtitigan. Ginaya pa ni Ellen ang sinasabi nitong titigan. Narinig ni Jazz ang ugong ng pagpapaalis ng sasakyan ni Lee. Lumabas siya ng kusina nang marinig ang tawag ng kanyang ina. Jazz? Ang tatay niya. Formal na humingi ng permiso si Lee sa amin para umakyat ng ligaw sa'yo. Ang sa amin ng nanay mo ay walang problema kung kanino ka masaya. Ikaw ang nakakaalam sa sarili mo at nakakakilala sa kanya. Ang importante sa amin ay huwag kang masasaktan, anak. Anak? Ang nanay niya naman. Mabait si Doc, pero masyado silang angat sa buhay. Baka matahin ka lang ng mga kamag-anak niya. May himig na pag-aalala ang salita ng nanay niya.
Hindi makapagsalita si Jazz. Mabait ang pamilya ng kapatid ni Lee na si Jeline. Pero ang mga magulang ng doktor ay hindi pa niya nakikita. Tanggapin kaya siya kung sakali? Hindi na nagawang magkomento pa ni Jazz sa tinura ng kanyang ina. Hindi makatulog si Jazz kinagabihan. Tinitimbang ang nararamdaman para kay Lee. Naisip niya ang mga sinabi ng kanyang ina. Malayo nga ang agwat nila, hindi lang sa edad, pati na sa estado ng buhay. Napatingin siya sa laptop na nasa lamesita. Para sa kanya ay sobra-sobra ang halaga nito para sa isang regalo lamang. Kayang-kaya ni Lee na bumili ng kahit anong material na bagay. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Pangalan ni Sam ang nakaregister. Hello, Sam? Pabulong niyang bati. Hello, Jazz! Malambing na bati na nasa kabilang linya. Nakilala niya agad kung sino ang nasa kabilang linya. Lee? Napalakas bigla ang boses niya. Inagilap at ikinabit niya ang earphone ng cellphone at tumalikod sa katabi niyang natutulog na si Ellen. Nagtakip pa siya ng kumot at nakaplaster sa mukha ang ngiti. Sorry, hindi na ako nakapagpaalam sa'yo kanina. May emergency lang kasi. Bakit nga pala gising ka pa? Gabi na ah. Paninita ng kanyang kausap. Pambihira, tinawagan siya tapos magtatanong kung bakit gising siya. Siyempre, tumawag ka kaya nagising ako. Napangiti siya sa pagsisinungaling niya. Sorry. Gusto ko kasing marinig ang boses mo. Paumanhin na wika ng kausap. Talaga? Pabirong sagot ni Jazz, subalit nagre-regodon ang puso niya sa kilig. True, no kidding, wika ng doktor. Nasa hospital ka pa rin ba? Tanong ng dalaga sa kausap. No, pauwi na ako, sagot ni Lee. Naisip bigla ni Jazz si Sam. Nakaramdam siya ng awa sa bata. Gabi na wala pa si Lee sa bahay at siguradong pagod din ang lalaki pagdating nito. Salamat nga pala sa regalo mo, pero sana huwag mamahalin. Iniba ni Jazz ang topic ng usapan. Jazz, it's my pleasure to give the best gift for you. Please accept it. Malumanay na wika ng kausap niya. Hindi ako sanay at saka nakakahiya. Ayaw ni Jazz na isipin ng iba na oportunista siya. Jazz, masanay ka na mula ngayon. Wika pa nito. Sige. Ingat sa pagmamaneho and thank you ulit. Parang ayaw pa niyang putulin ang kanilang pag-uusap kaso naramdaman niyang naalimpungatan si Ellen. Bye, dream on me. Malimbing na wika ng nasa kabilang linya. Bye, sagot ni Jazz. Nakaplaster ang ngiti sa labi ng dalaga hanggang makatulog ito. Muling ipinatawag si Jazz ng Dean of Education ng University. You have a very good credential, Jasmine, wika ng Dean. The reason why I requested you to come is because I am recommending you to La Betania School. I would be glad if you would consider my recommendation. I am a part owner of the school. Talaga, ma'am? Gustong tumalo ng dalaga sa saya. Kahit maganda ang scholastic records niya, ay marami pa rin siyang kalaban sa pag-a-apply ng trabaho. Kapag may recommendation, ay mas pungos na siya sa iba. Thank you very much po. Very much willing po akong tanggapin ang recommendation nyo. Well, here's my letter of recommendation. Present it to the principal, Mr. Rafael Buenaventura. He's my brother. Nakangiting iniabot ni Dean Patrice ang LOR sa dalaga. Ma'am, thank you po talaga. Labis ang kasiyahan ng dalaga na inabot ang sulat. Magsisimula na ang katuparan ng kanyang pangarap, ang maging mahusay na guro. Napatigil si Jazz sa pagpasok ng bakuran at napatitig sa sasakyan na nakaparada. Tumuloy na siya sa pagpasok at pagkabungad niya sa sala ay naroon si Lee at si Sam.
Kausap ng nanay niya si Lee at si Sam naman ay nakikipagkulitan sa mga kapatid niyang sina Bong at Mark. Teacher Jazz! Malakas na sigaw ni Sam at tumakbong payakap sa kanya. Hi! Hinagod niya ang ulo ng bata. Lumapit siya sa nanay niya at nagmano. Nay, mano po. Jazz, mabuti naman dumating ka na, wika ni Aling Gloria. Kanina pa sina Doc dito, may sasabihin daw sa'yo si Doc. Tumayo si Lee at nakangiting lumapit kay Jazz. Gusto ko sanang isama ni Sam sa pamamasyal. Kasama natin sina Bong at Mark. We're going to EK! Masayang sigaw ni Sam. Kinakapital talaga nito ang mga bata para hindi ako makatanggi. Komento ng isip ni Jazz. Lihim din siyang humanga sa rugs look ni Lee dahil sa suot nitong maong jeans at collared shirt at sneaker ay mas tumata itong tingnan. Uy, sige na at ikaw na lang ang hinihintay. Puna ng nanay niya. Noon niya napansin na nakabihis na pala ng panlakad ang dalawa niyang kapatid. Katulad ng dati, sa driver's side si Jazz at sa backseat si Sam at mga kapatid niya. Bago pinandar ni Lee ang sasakyan, ay bumaling muna ito sa kanya. Nakangiting tinitigan siya at pabulong na nagsalita. You look simple, but beautiful. Nagsimula na namang magregoto ng puso ni Jazz. Gumiti lang siya at itinuon ang mga mata sa paligid. Samantalang si Lee ay masayang nagmamaneho at pasulyap-sulyap sa dalaga. Tanging ingay ng tatlong nakaupo sa backseat ang maririnig. Excited si Sam at ang dalawang teenager nang pumasok sila ng EK. Ride all you can ang tickets nila. Unang sinakyan ng tatlong bata ang carousel. Sumakay na rin siya pati na rin si Lee. Habang umiikot ang carousel ay hawak ni Lee ang videocam na nakatutok sa kanila. Nagsimula ng maging hyper si Sam. Sumisigaw ito sa tuwa. Bawat makita ni Sam ay gustong sakyan kung wala nga lang restriction sa mga bata. Ang dalawa niyang kapatid, bawat rides pinipilahan. Palibhasa, malalaki na. Humiwalay pa ito sa kanila at naiwan tuloy siya sa mag-ama. Sumakay ang mag-ama sa mom car at siya ay may isang sakay. Para silang mga batang nakikipagpaligsahan sa karera at nahuli pa niya si Lee na kumindat sa kanya nang magtama ang kanilang mga paningin. Kunwari, hindi niya ito napansin pero lihim siyang kinilig. Hindi niya mawari sa sarili kung bakit ganoon ang epekto ng lalaki sa kanya. Walang kapaguruan si Sam. Sa huli, nakita nito ang Ferris wheel. Inatak siya nito. Come, Teacher Jazz, let's ride! May phobia siya sa height kaya hindi siya sumasakay sa matataas na rides at kasama ang Ferris wheel dito. No, Sam. Sorry, I can't. Tanggi niya. Come on, Daddy. Daddy is with us, Teacher Jazz. Pamimilit ng bata at nakipaghatakan pa sa kanya. Sige na, Jazz. Join us. Pangungumbinsi ni Lee. Wala siyang plano na sumakay. Pero wala siyang panalo kay Sam. Kaya nagpatianod na lang siya at kung ano man ang mangyari sa kanya sa itaas, ay bahala na si Batman.